Isang araw, matapos magpalipas sa ilang bars, nightclubs at ilang tambayan na kagaya noon, si Diana at ang kanyang mga kaibigan ay napagdesisyonan namang mag-barbecue sa may riverbank. Isang kakaibang idea kung iisipin, pero ginawa pa rin nila ang bagay na yun nang walang pag-aalinlangan. Agad na nilang inihanda ang kanilang mga gagamitin sa pag-iihaw at dali-dali nang tumungo sa parke para makahanap na ng mapapwestuhan. At nang makakita na sila doon ng isang magandang spot, ay naglatag na agad sila at sinimulan na ang kasiyahan. Doon lamang nila nalaman na wala pala ni isa man sa kanila ang marunong mag-ihaw. Kaya imbis na gawin yun, ay nag-iba na ang kanilang plano at naisipan na lamang na bumili ng snacks at alak para mainom at makain. Masayang in-enjoy ng magkakaibigan ang bawat sandali. Madami silang champagne at beer na iniinom habang nakikinig sa modernong musika. Pakiramdam nila ay para rin silang nasa nightclub dahil sa lakas ng kanilang pagpapatugtog. Habang nagkakasiyahan, si Diana naman ay hindi maiwasang mapangiti kay Brian, isang binata sa kanilang barkadahan na matagal na niyang nagugustuhan. Alam ni Diana na gusto rin siya nito, kaya ayaw na niya sanang palampasin pa ang pagkakataon na iyon. Maya-maya pa ay nilapitan sila ng isang lalaking pulubi na agad naman nilang pinagtawanan. Maging si Diana ay hindi mahinto sa kanyang pagtawa habang tinitingnan ang pulubi. Mali ka ata ng napuntahang lugar. Ang puntahan ng mga pulubing mahinginom na kagaya mo ay hindi rito. Malakas na wika ni Diana na marahan namang tinugunan ng pulubi. Pero hindi ako umiinom at lalong hindi rin ako lasinggero. Si Brian naman ay napapatingin naman sa pulubi. Gusto ko lang po sanang makahingi ng kahit na anong makakain mula sa inyo. Mahinang pakiusap ng pulubi sa magkakaibigan. Walang sobrang pagkain dito. Umalis ka na. Bigla namang sabat ng isang kaibigan ni Diana bago magsalitang muli si Brian. Ilalagay na lang namin sa basurahan yung matitira namin mamaya. Diba? Doon ka naman nakuha ng pagkain mo. Ang lalaking pulubi na may kaedaran na rin ay napabulong na lamang sa kanyang sarili. Diyos na lamang ang bahala sa inyo. Sabay marahan na itong umalis. Maging sa pag-alis ng matanda ay pinagtatawanan pa rin siya ng magkakaibigan. Doon lamang muli napatawa ng sobra si Diana hanggang sa mapunta ang kwentuhan nila sa isang argumento patungkol sa mga pulubi. Sa tingin ko, swerte ang mga pulubi na yan kasi wala silang problema sa buhay kagaya ng normal na tao. Wika ng isa sa kanila na agad sinagot ni Diana sa pagsasabing kaya niya ring mabuhay na kagaya noon. Si Brian naman ay naghamon ng pustahan nang madinig iyon. Malaman natin kung totoo yan. Ipupusta ko yung bagong kotse ko kung sakaling manalo ka. Tinugunan naman yun ni Diana sa pamamagitan ng pagkindat. Ang mananalo sa kanilang pustahan ay ang makakatagal bilang pulubi sa loob ng 3 araw. Nagsabi pa si Brian na kung mananalo si Diana ay hindi lamang yung kotse ang mapupunta sa kanya, kundi maging yung may-ari. Kapag nanalo ako, akin ka sa loob ng 6 na buwan. Tingnan lang natin. Kahit na medyo lasing na rin si Diana ng mga sandaling iyon, ay nauunawaan pa rin niya ang kanyang mga sinasabi. Doon ay napagdesisyonan na ang kanilang pustahan kung saan naglaan na rin ng mga pusta ang iba pa. Ang bawat isa sa kanila na gagawa noon ay kinakailangang magsama ng isang tagabantay o personal na gwardya para na rin sila maging ligtas sa kung anumang pwedeng mangyari at makaiwas na rin sa maaaring maging dayaan. Si Andrew na ang bahala sa problemang yan. Wika ni Brian sa isa nilang kaibigan na napatango na lamang bilang pagsang-ayon. Napag-usapan nila na magkita na lamang doon muli kinabukasan. Pinaalala pa ni Brian kay Diana na kinakailangan ay suot na nito ang pampulubi niyang kasuotan sa kanyang pagpunta. Ang kaibigan nila na si Andrew ay agad na ring naghanap ng security guards para mapaghandaan ang kanilang plano. Paglalaanan na rin ni Andrew ang mga gwardya ng kamera kung sakali man na kailanganin. Si Diana naman ay sinuwerteng makahanap ng napaglumaan niyang kasuotan na maaari niyang magamit. Nasa isip ni Diana na madali niya lamang matatalo si Brian at pag nagkataon ay wala na itong magagawa kundi ang mag-propose sa kanya. Dagdag pa na ipinusta ni Brian ang kanyang luxury car
na matagal nang pinapangarap ni Diana. Kinaumagahan ng mahulasan ay doon lamang nagkaroon ng pag-aalinlangan si Diana sa kanyang isip. Napagtanto niya na ang pustahang kanyang napasukan ay isang pagkakamali. Pero nangyari na ang hindi dapat mangyari at kilala siya bilang tao na may isang salita. Kaya wala na rin siyang napagpilian. Doon, dala ang kanyang isusuot ay napagpasyahan niyang magbihis na lamang sa banyo ng pinakamalapit na mall. Hindi siya nag-makeup at hindi rin nagsuklay ng kanyang buhok. Dinumihan nito ang kanyang isusuot at talagang hindi nag-ayos para hindi siya madaling makilala ng iba. Matapos magbihis sa mall, ay bumiyahe na agad si Diana sakay ng isang cab papunta sa napag-usapan nilang lugar. Nagdalawang isip pa noon ang cab driver na pasakayin si Diana dahil sa kanyang ayos at kasuotan. Pinasakay lamang siya ng driver nung pakitaan na ito ni Diana ng pera. Habang nasa biyahe si Diana ay nag-aabang na doon ang kanyang mga kaibigan. Pagkarating ni Diana ay naguluhan siya nang makita si Brian na suot ang isang mamahaling shirt at pantalon. "Oh, nandyan ka na pala. Hindi na natuloy ang plano. Ano bang akala mo? Makikihalo kami sa ganyang kalokohan? Nagkakatuwaan lang tayo kahapon. Okay na yun, kaya umuwi ka na lang at maligo." Painsultong sambit ni Brian kay Diana. Dagdag pa ni Brian na pupunta pa sila sa isang bagong club mamaya, kaya kinakailangan itong mag-ayos agad. Si Diana naman ay nanindigan na hindi mababaliwala ang kanyang pagpunta doon sa ganung ayos. "Mananatili ako dito at hindi ako aalis. Ipapanalo ko yung kotse mo, Brian, at mapapasakin ka ng 6 na buwan." Wala na ring nagawa ang magkakaibigan sa seryosong sinabi na yon ni Diana. Doon ay tinawagan na muli ni Andrew ang gwardiya na kanyang kinausap. Si Brian naman ay kinumpiska na ang cellphone at pitaka ni Diana para masimulan na nito ang hamon. Matapos ang lahat ay nagpaalam na ang lahat para iwanan si Diana. "Kung maisipan mong sumuko o may mangyari, ay i-ekis mo lang ang mga braso mo para makita agad ng aking gwardiya para ma-alerto agad kami kung sakasakali." Pagpapayo pang wika ni Andrew bago sila tuluyang umalis. Tiwala naman si Diana na kakayanin niya ang hamon na yun. Nagdarasal na lamang siya na sana ay hindi umulan o kung anumang unos ang dumating sa loob ng 3 araw na talagang magiging mahirap para sa kanya. Ilang sandali ang makalipas habang mag-isang nakaupo sa isang bench sa parke ay napagtanto na ni Diana ang hirap ng sitwasyong kanyang pinasok. Kaya naman niyang magtiis siguro sa loob ng 3 araw nang walang maiinom o makakain. Wala naman kasi siyang pera, wala din siyang mapupuntahan para maliguan kundi sa lawa. At saan naman siya magbabanyo kung sakali? Inisipan niya noon kung saan nga ba siya matutulog mamayang gabi. Habang lumilipas ang oras, ay tila nanggigitata at hindi nagiging komportable si Diana sa kanyang sarili. Nais niyang i-ekis ang kanyang mga braso at sumuko, pero napipigilan ito ng kanyang pride. 24 oras na ang lumipas. Pakiramdam ni Diana noon ay mababaliw na siya. Tila naging mabagal pa ang oras para sa kanya. At doon na rin mismo siya sa bench napapapikit at nakakatulog. Pero hindi rin siya makapagpahinga ng maayos at diretso, lalo't nasanay siya sa isang malambot na higaan. Isang beses ay bigla na lamang napadalaw si Brian kay Diana. "Sige na, Diana, tama na yan. Tingnan mo nga, sobrang lala na ng kalagayan mo sa loob pa lang ng 24 oras. Tiyak na hindi ka tatagal, kaya sumuko ka na lang." Si Diana naman ay hindi na makapagsalita at napapahawak na lamang sa kanyang tiyan dahil sa gutom. "Maayos lang ako, mamamalimos ako para makakain. Huwag kang mag-alala." May paninindigang pa ring tugon ni Diana na inilingan na lamang ni Brian bago umalis. Medyo naiinis na si Brian noon dahil alam niyang nakataya doon ang kanyang salita at ang kanyang pinakamamahal na kotse. Lalo na't labis na iniingatan ni Brian ang kanyang reputasyon, lalo na sa kanyang mga kaibigan. Si Diana naman ay hindi lamang basta kotse ang nais dahil nai-imagine na nito kaagad ang kanyang paglalakad sa altar kasama si Brian. Noong una ay nagdadalawang isip pa si Diana na mamalimos, subalit hindi na rin niya nakayanan pa ang gutom, kaya agad na siyang naghanap ng isang pwesto kung saan may nagdaraan ng mga tao para doon magpaawa. Nakakuha naman si Diana ng kaunting barya, pero hindi pa rin sasapat yun para makabili siya ng kahit na isang mumurahing tinapay. Alam ni Diana na hindi pa panahon yun para sumuko. Halos mahilo na si Diana noon
nang makadinig siya ng isang pamilyar na boses. Ayos ka lang ba? Agad namang napatingin si Diana at nabigla siyang makitang muli ang lalaking pulubi na namalimos sa kanilang magkakaibigan ng makakain. Kinabahan ng sobra si Diana. Iniisip na kapag nakilala siya nito ay tiyak siya nitong iinsultuhin. Naging tahimik lamang si Diana at hindi kumilos hanggang sa mapatabi na ang lalaking pulubi na yon sa kanya. Kumuha ang pulubi na yon ng isang tinapay sa dala niyang sirang bag at hinati yon sa dalawa. Sabay abot nito kay Diana ng kalahati. Hindi na ito natanggihan pa ni Diana dahil sa matinding gutom. Salamat. Nangihina ng wika ni Diana. Paano ka napunta sa ganitong sitwasyon? Mahabang istorya po. Mahaba ang oras natin para makapag-usap at magkwentuhan. Ibahagi mo sa akin ang lahat at ibabahagi ko rin sa iyo ang aking kwento. Nasorpresa naman si Diana na hindi amoy alak ang pulubi at baka totoo nga na hindi ito nagiinom at walang bisyo. Inakala niya kasi noon na ang mga taong walang tirahan gaya ng mga pulubi ay nauuwi na lamang sa masasamang mga bagay at gawain. Marahang hinintay ng lalaking pulubi ang ibabahaging kwento ni Diana sa kanya, pero nanatili lamang itong tahimik at hindi nagsasalita. Sige, kung talagang ayaw mong magsalita, ay ako na lamang ang magkakwento sa iyo ng aking istorya na nagsimula lamang dahil sa isang maliit na pagkakamali. Napabuntong hininga pa ang pulubi bago magpatuloy sa pagsasalita. Ako si Michael. Nasisante ako noon sa ospital. Rason para ma-revoke ang aking lisensya sa isang kasalanan na hindi ko naman ginawa. Nagkaroon noon ng malalang sitwasyon sa ospital kung saan kasama ako sa mga napagbintangan. Walang nais noon na mag-imbestiga sa nangyari, kaya wala na akong nagawa kundi ang maghanap na lamang ng ibang trabaho. Pero ang bagay na yon ay pinagsimulan na rin ng away namin ng aking asawa dahil na rin sa pagbagsak ng aking buhay. Humantong yon sa pagpapalayas niya sa akin sa aming apartment na hindi niya ako papasukin para lang makuha ko ang aking passport. Ito ang dahilan kaya nanatili muna akong mabuhay sa kalsada ng ilang araw. Nagbabaka sakali na makakahanap din ako ng mapapasukang trabaho kahit man lang sana tagalinis o tagakarga. Subalit sadyang naging mailap sa akin ang tadhana at nung nawala na ako sa ayos at naging madungis ay mas lalo lamang akong nilayuan ng lahat maging ng aking asawa. Pakiramdam ko noon ay para akong aso na pilit nilang nilalayuan at nung humingi naman ako ng tulong sa pulis para mabawi ko man lang ang aking passport ay labis na nila akong hinihindian dahil sa aking itsura. Siguro ay pinaparusahan ako ng tadhana. Ngayon ay mahigit 6 na buwan ko nang kinakaya ang ganitong kalagayan at subukan ko mang humingi ng tulong at magmakaawa sa iba ay wala na ding mangyayari. Ang kwentong yon ng lalaki ay tila nagbigay ng kakaibang emosyon para kay Diana. Naunawaan ni Diana na ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang kwento sa kani-kanilang buhay at ang lahat ng taong nauuwi sa hindi magandang kalagayan ay hindi natin dapat sisihin. Lalo lamang bumigat ang puso ni Diana hanggang sa bigla na lamang tumulo ang kanyang luha. Hindi na nga dinamalayan ni Diana kung paano niya naubos ang tinapay na ibinigay sa kanya ng pulubing si Michael. Habang nakikiusap si Diana dito, ay napupuna naman niya ang maayos at matalino nitong pananalita. Tiyak na naging mahirap kay Michael ang lahat, lalo na sa loob ng 6 na buwan. Gayong sa ikalawang araw pa lamang ay halos hindi na kayanin ni Diana ang lahat. Napakahirap magpahinga kapag taglamig. Kailangan mong maghanap ng pwesto, kundi ay mamamatay ka na lang sa lamig at hindi na magigising. Kung makakahanap ka man ng lugar o basement, ay nagkalat naman doon ang mga daga na iistorbo sa iyong pamamahinga. Pero walang magagawa dahil sadyang ganun ang buhay dito na kailangan mong makasanayan. Matapos sabihin yun ni Michael, ay naghabili na lamang ito ng payo para kay Diana. Bata ka pa, iha. Madami pang magandang oportunidad ang naghihintay sa'yo. Maayos mo pa ang lahat sa buhay mo. Nang mga sandaling iyon ay nanatili pa ring tahimik si Diana. Hindi niya kasi alam kung paano sisimulan ang kanyang sasabihin. Pagkatapos ng 3 araw ay sinundo na si Diana ng kanyang mga kaibigan. Inaasar pa nila si Diana ng mga sandaling yon dahil na rin sa dungis nito at kakaibang amoy. Gusto mo ba ng kahit ano? Pag-aalok na wika ng isa niyang kaibigan na nakikihalo din sa pang-aasar sa kanya. Pero nang mapatingin si Diana dito ng seryoso, ay nasabi na lamang ng kanyang kaibigan na siya'y nagbibiro lamang.
2 araw ang makalipas ay nakabalik ng muli sa ayos si Diana. Naging parte pa rin siya ng kanilang barkadahan at si Brian ay ganap na niyang naging kasintahan. At dahil sa nanalo si Diana sa kanilang pustahan ni Brian, ay wala na ring nagawa si Brian kundi may abot ang susi kay Diana. Habang nasa isang kasiyahan, ay tila hindi nakakadama pa ng saya si Diana sa piling ng kanyang mga kaibigan. Naisip ni Diana na ang walang saysay nilang pagsasaya sa clubs at mga walang kwenta nilang nagiging argumento ay nakakaiwas lamang sa oportunidad na maaaring dumarating na para sa kanya. Sa bawat pagdaan ng araw ay walang ibang nasa isip si Diana kundi ang kwento at mga aral na naipayo sa kanya ni Michael. Nais niya ito muling makita at matulungan sa kahit na anong paraan. Nadidismaya si Diana sa kanyang sarili sa ginawa niya noong pagtatawa kay Michael noon. Kung tutuusin ay dapat na masaya na siya dahil ang kanyang nais lamang noon ay ang kotse at si Brian. Pero isang beses ay hindi na niya nakayanan ang pakikisama sa kanyang mga barkada at umalis na lamang. Ang bagay na yon ay naging simula din ng pagtatalo ni Diana at Brian. Rason para isoli na nito ang kotseng kanyang napanalunan. Nais na lamang ni Diana ngayon na maayos ang kanyang sariling buhay. Pagka-uwi ay agad na kinausap ni Diana ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng isang pharmaceutical plant. Nakiusap si Diana sa kanyang ama kung pwede itong magpapasok ng bagong magiging empleyado sa kanilang planta. Agad na ring ikinuwento ni Diana ang lahat sa kanyang ama. Nasorpresa naman ng ama ni Diana at natuwa dahil sa ngayon lamang niya nadinig sa kanyang anak ang pagka-interes nito na mas palawakin pa ang kanyang sarili kaysa manatili kasama ang kanyang mga barkada. Nangako si Diana na magiging maayos ang lahat sa planta. Kinabukasan, sakay ng kotse ng kanyang ama ay nag-drive si Diana kung nasaan ang pulubing si Michael. Naabutan pa ito ni Diana na natutulog sa isang gilid kaya agad-agad niya itong ginising. Naalimpungatan naman si Michael at tila na sorpresang mabungaran si Diana. Ilang sandali pa ay nakilala na niya ang wangis nito. "Ikaw ba yan? Muntik na kitang hindi makilala. Nag-alala ako. Akala ko ay may nangyari ng masama sa'yo. Mabuti naman at maayos ka lang." Doon, agad nang ipinaliwanag ni Diana ang lahat. Matapos yon, ay inaya na niya agad si Michael sa kotse para magmaneho na pauwi. "May mapapasukan na po kayong trabaho. Napaglaanan ko na rin po kayo ng apartment na pwedeng matuluyan muna. Tama po kayo, sa paraan na gagawin ko ngayon ay hindi lamang ako makakatulong sa aking pamilya, kundi gayon din sa aking sarili. Maraming salamat po." Simula noon ay naging maayos na ang buhay para kina Michael at Diana na nagpapatunay na ang tao ay normal na nagkakamali pero hindi pa rin huli ang lahat sa kanino man na magbago.